Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay JR Habinales. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umuungol. Sa pagtingin kay Han Sanchen na lumulusot, ang halimaw ng lava ay umungal ng galit, hinampas ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay, na parang pinapasaya ang sarili, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga braso upang direktang subukang itulak pababa ang palakol ng pango. At halos kasabay nito, ang pango na palakol ni Han Sanchen ay naglaslas. Boom! Nagkita ang dalawa, at ang palakol ay tumama ng malakas sa kanyang malaking braso. Isa pang putok. Ang kanyang malaking katawan ay direktang bumagsak sa makapal na lupa sa isang iglap. Bagamat nakahubad lamang ang kanyang mga paa, sa laki ng kanyang katawan, halos 1 metro na ang kapal nito. Umuungol. Ang halimaw ay umungal sa sakit, umalangaw-ngaw sa buong mundo. At tumanggi si Han Sanchen na sumuko, hawak ang palakol ng pango at patuloy na inakay siya pababa. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa ay parang dragon at tigre na naglalaban para sa hegemonya. Mabuhay o mamatay, narito ang lahat. Baliin mo ako. Galit na sigaw ni Han Sanchen, at ang itim na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa kanyang palakol, idiniin ang palakol ni Pango at patuloy na pinutol. Umuungol. Marahas ding umungal ang halimaw ng lava, tumalsik ang lava sa buong katawan, at nagkalat ang puting gas. Oh my God! Ang dalawang babae, si Ivory, na nanunood mula sa malayo, ay tumingin sa larangan ng digmaan at hindi maiwasang mawalan ng malay. Ang mga gintong alon ng hangin na nabuo ng labanan sa pagitan ng dalawa ay tila magpapakulay sa kalangitan. Hindi pa sila nakakita ng ganito kaganda at kakilakilabot na eksena noon, at bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Z. Nang magsalubong ang dalawa, nagsimulang maging mas marahas ang malalaking kislap. Boom! Sa bandang huli, libu-libong kislap ang tila hindi na makayanan, lahat sila ay napakarilag at pumuputok, at mula sa malayo, parang may nag-apoy ng isang higanteng dinamita. Sa ugong na iyon, yumanig ang lupa, at tila nanginginig ang langit dahil doon. Sina Han Sanchen at ang halimaw ng lava ay sabay na nilamon ng apoy, at walang nakita. Ang puso ng dalawang babae ay tumaas sa kanilang mga lalamunan, at tuluyan na nilang nakalimutang huminga. Nakatitig lang sila dito, hindi gumagalaw. Ang mga antay-Buda at maging ang kanilang mundo ay tuluyang tumigil dahil sa napakalaking pagsabog. 3,000. Nilunok ni Ivory si Xiangjen sa kanyang lalamunan at hindi napigil ang mapabulalas ng mahina. Mahigpit ding kinuyam ni Ziqing ang kanyang kamay, sa sobrang kaba na siya ay busog na. Maging ang grupo ng itim na hangin ay tumigil sa lahat ng mga aksyon sa oras na ito at tahimik na tumingin sa larangan ng digmaan sa harap niya. Matatalo ba siya? Bulong niya, kung may makakakita sa kanyang mga mata na nakatago sa dilim, makikita nila na ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na alaala sa oras na ito. Bilang isang malakas na kalaban, masasabi pa itong isang malakas na kalaban sa kanyang buhay. Para sa kanya, sobra na talaga ang tagumpay at kabiguan nitong halimaw na nasa harapan niya. Kahit na, sa huli, binayaran niya ang kanyang buhay. Paanong hindi niya ito naramdaman? Ngayon, sa harap niya, hindi niya alam kung mananalo o matatalo, at natural na puno ng emosyon ang puso niya. Gusto ba niyang mawala siya? Siyempre umaasa, ngunit ito ay mula sa isang pandaigdigang pananaw. Gusto ba niyang manalo siya? Siyempre umaasa. Ito ay mula sa personal na pananaw. Sino ang gustong mawala ang kanilang mga karibal sa buhay sa kamay ng iba? Kung gusto niyang matalo, dapat din siyang matalo sa sarili niyang mga kamay. Siya ay komplikado at gusot, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Buzz!
Isang alon ng liwanag ang dumaan, na hindi man lang nakaapekto sa kanya. Gayunpaman, ang dalawang babaeng si Ivory ay direktang natamba. Matapos lumipas ang alon ng liwanag, ang natunaw sa lupa ay nabuga din sa isang iglap. Ang buong mundo, ang Antay-Buddha ay biglang nahulog sa isang patay na katahimikan, walang tunog, ni hindi humihinga. Kaagad pagkatapos, ang malakas na liwanag na nabuo ng pagsabog ay nagsimulang dahan-daang mawala, ang lupa ay bumalik sa kalmado, at ang kalangitan ay bumalik sa dati nitong posterya. Tumangala pa lang ay makikita mo na ang kadiliman sa langit ay tila nabawasan ng husto. Tila umihip ang hangin, tinatangay ang makapal na usok mula sa lugar ng pagsabog, na nagbunyag ng isang tao at isang kakaibang tao na orihinal na nasa gitna. Pareho nilang pinanatili ang kanilang orihinal na posterya. Ang isa ay nilaslas ng palakol, at ang isa ay tumanggi na hamarang gamit ang dalawang kamay. Tila walang pagbabago sa kanilang ginawa ngayon, at tila simula pa lamang ito. Gayunpaman, si Ivory at ang iba pa ay nagpipigil pa rin ng hininga. Maingat nilang pinag-aaralan kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. At ang tao at bagay na iyon ay hindi gumagalaw, at tila nagpaparamdam, kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. Biglang tumunog ang bahagyang ingay, at tila may totoong sagot ang lahat. Storytelling channel sa YouTube. Hajijek. Isang bato ang nahulog mula sa kamay ng lava monster, at ang bato sa kamay ng halimaw ay parang peklat sa kamay ng tao, at ang maliit na sukat ay halos balewala. Ngunit sa isang tiyak na anyo, ito ay tila isang uri ng foreshadowing. Basagin ang depensa. Sa ilalim ng ganap na talas ng palakol ng pango, sa ilalim ng kamahalan ng hari ng lahat ng kasangkapan, walang depensa ang makakapantay nito. Lahat ng nasa ilalim nito ay parang maliit na itlog, mahirap pigilan ang on nito. Clap clap clap, tulad ng domino effect, kapag may nahulog na maliit na bato mula sa kamay nito, nagsisimula ring mahulog ang bato sa tabi nito. Sa bandang huli, kapag mas kumakalat ito, mas lumalaganap ito. Sa isang kisap mata, ang halimaw at ang kaliwang kamay ng pango ay nagsimulang magkawatak-watek at bumagsak. Sa huli, ang isang kaliwang kamay ay ganap na nawala, nawasak, at naging pulbos. Boom! Mahigpit at kanang kamay. Ang kanang kamay ay nagsimula ring bumagsak at patuloy na nagwatak-watek, at sa wakas ay naging pulbos. Parang naayos na ang lahat. Guwapo! Ang nakakuyom na kamao ni Ziching ay marahas na hamampes, at hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. Sa wakas ay nagpakita ng bahagyang ngiti ang nag-aalalang mukha ni Ivory. Umuungol. Ang halimaw ay umungal ng hindi sinasadya, ang kanyang mga paa ay bumagsak sa lupa, at nawala ang kanyang mga kamay. Dahil sa huling pagkawalang galaw, ang buong malaking katawan niya ay bumagsak ng husto sa lupa. Nahulog siya. Ang kapangyarihan ng dominasyon ay talagang pambihira. Ang taong tumunog ng 7 kampana ay tunay na hindi magagapi. Ang Befang World ay naghatid sa kanyang tunay na Panginoon. Isang bagong kabanata sa mundong ito ang malapit ng magbukas. Dapat matagal na itong nakaugnay sa sinaunang at sa kasalukuyan, na bumubuo ng isang kompleto at walang kapantay na mundo, pinagkadalubhasaan kung ano ang lumilitaw, at ang lahat ay mababaligtad. Malapit sa Pangoax, may mga boses din sa itim na hangin, at ito ay ang grupo ng mga tao na naghihintay sa harap ng Chaos Bell. Kung tungkol sa nag-iisang masa ng itim na gas, hindi siya nagsalita, ngunit bahagyang tumingin sa nahulog na halimaw na lava, na may halong damdamin sa kanyang puso. Tawag. Sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Han Sanchen, na may hawak na palakol ng pango. Matagal na siyang kinakabahan. Para sa kanya, sa kakayahan niya ngayon, kailangan niyang harapin ang lava monster. May tulong man siya ng iba tulad ngayon, ito lang lagi ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, maaari siyang magtagumpay sa isang suntok, o maaari lamang siyang lumakad sa linya ng kabiguan magpakailanman. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pagkaantala ng taong iyon, at ang ruta na palihim niyang inakyat at binabaan sa pamamagitan ng pag-urong, siya ay perpekto, at sa wakas ay nakakuha ng pagkakataong gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Sa ngayon, ang nakamamatay na suntok ay isang tagumpay. Natural, hindi napigilan ni Han Sanchen na magpakawala ng mahabang buntong hininga. Hindi ka nanalo. Gayunpaman, nang huminga si Han Sanchen, biglang bumantong hininga ang anino. Saglit na natigilan si Han Sanchen, at tumingin sa kanya na nakakunot ang noo.
You just activated a stronger him. Sabi niya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Han Sanchen ang labis na pagkagulat, at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang puso sa ilalim ng bangin. Ganito ang kabilang partido, nag-atubili siyang nakahanap ng pagkakataong umatake minsan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa tamang oras, lugar at talento. Kung hindi siya nasugatan, maaaring nabigo na si Han Sanchen, ngunit kung mas malakas pa rin ang kabilang partido, kung gayon, maaari lamang itong maging kabiguan sa mga kabiguan, at halos wala ng pag-asa. Ito, tumingin sa kanya si Han Sanchen, umaasang isasagot niya ito, kung ganun lang kadaling mamatay, magiging siya ulit, bagamat malakas ang Pango-Axe, hindi mo naman makokontrol ng buo sa ngayon, kaya palabas lang, pero hindi naman makapangyarihan. Sa puntong ito, hindi maitatanggi ni Han Sanchen, hanggang ngayon, parang walang ingat siyang gumagamit ng palakol ng pango, at hindi niya alam ang tiyak na paraan, kung hindi, siya ay higit pa doon. Tumingin si Heying kay Han Sanchen, at bigla siyang ngumiti ng bahagya at sinabi ang isang bagay na nagpawala sa ulo ni Han Sanchen, tingnan mo. Nang si Han Sanchen ay ganap na nawala, ang anino ay umusad ng ilang hakbang, at pagkatapos ay pumunta sa gilid ng nahulog na lava beast. Isang bahagyang itim na chi ang bumaril mula sa kanyang kamay, marahang tinakpan ang kanyang likod. Sa sumunod na segundo, ang higanteng bato na ganap ng nalanta, ngunit ang bato sa kanyang buong katawan ay naging apoy na pula. Talagang makapangyarihan ang bagay na ito, ngunit ang mas makapangyarihan ay ang patuloy niyang muling pagbubuo at pagkukumpuni ng sarili. Masasabing immortal ito, at ang bawat kamatayan ay talagang mas malakas na sarili. Sabi ni Sombra, mayroong mga makapangyarihang tao sa mundo. Nagtatakang tanong ni Ivory. Nakakatakot na ang immortalidad at immortalidad. Kung ang bawat kamatayan at muling pagsilang ay mapapahusay ng walang hanggan, paano haharapin ang gayong kaaway? Mayroong mga makapangyarihang tao sa mundo. Tumango ang anino at ngumiti. Naiintindihan ko. Si Han Sanchen, na nasa tabi niya, ay tila naunawaan kung bakit ang gayong ipinagbabawal na lugar ay naiwan sa sinaunang larangan ng digmaan. Oh! Hindi napigil ang magtanong ni Heying nang makita niyang tila nag-react si Han Sanchen. He is immortal, so the only way para talunin siya is to kill him, Senyor, tama ba ako? Tanong ni Han Sanchen. Tila nagulat sa mga salita ni Han Sanchen, ang anino ay bahagyang natigilan. Maya-maya, tumango siya, tama ka. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay hindi nawala. Sa katunayan, ito ay hindi lamang dahil hindi mabilang na mga dakilang Diyos ang nahulog dito, kaya ang mga maltong naiwan ay hindi maaaring maging tatlo, ang espiritual na enerhiya ay hindi mailalabas, at sa wakas ay nagbago ang kaharian. Sa katunayan, ang lugar na ito ay dating selyo. Sabi ni Han Sanchen, tama, napakatalino mo. Sa konting pahiwatig, iba na ang mahihinuha mo. Napangiti si Sombra ng may kasiyahan. Kung gayon dahil tama ang nakababatang henerasyon, nagsisimula na rin akong maunawaan kung bakit hindi dapat lumapit ang mga estranghero dito. Sabi ni Han Sanchen. Muli siyang ngumiti, at kahit mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Malinaw, ang katalinuhan ni Han Sanchen ay nagpasaya sa kanya. Mayroong isang malaking halaga ng sama ng loob at espiritual na enerhiya dito, at ito ay totoo na ito ay isang mundo ng sarili nitong, ngunit sa katunayan ito ay nasa loob nito dahil ito ay ipinagbabawal dito. Sa sandaling pumasok ang isang buhay na tao, ang pagbabawal dito ay maaaring sirain anumang oras. At ang mga masasamang halimaw ay hindi na kailangang sabihin, sila ay mamamatay dito. Ang lahat ng mga misteryo ay tila maraming nabunyag. Gayunpaman, alam mo kung paano ang sitwasyon, at sa katunayan, naiintindihan mo rin kung gaano ito mapanganib ngayon. Gaya ng sinabi ko, ang pinakamahusay na paraan para sa iyo ngayon ay umalis dito ng mabilis. Sa loob ng paghihigpit, gaano man siya kalakas, ito ay walang silbi. At, dahan-dahan siyang babalik sa kanyang orihinal na lakas at anyo sa ilalim ng pagsupil sa pagbabawal. Senyor, hindi ako aalis. Mariing umiling si Han Sanchen. Malinaw na malinaw sa kanya ang layunin ng kanyang pagpunta rito. Kung hindi niya ito makakamit, ang paglabas ay isang bagay lamang ng kaligtasan. At saka, dahil alam mo na ang lugar na ito ay makakatulong sa iyo na bumalik sa normal, tiyak na hindi ka aalis dito. Kung tutusin, kung gusto mo siyang harapin sa pagbabawal,
hindi imposible. Sabi ni Heiying. Oh, nang marinig ito, si Han Sanchen ay nagmamadaling sumaludo ng bahagya, na may paggalang, hinihiling ko rin sa mga nakatatanda na paliwanagan ako. Ang pangopalakol sa iyong kamay, sabi niya. Panguaks. Ang panguaks ay ang hari ng lahat ng kasangkapan. Ito ay hindi magagapi at hindi masisira. Walang sinuman, anuman, o anuman ang makakapidyo sa gilid nito. Sa makatuwid, ang panguaks ay natural na makakabasag sa libu-libong piraso. Ngunit ngayon ako, walang magawang tumingin si Han Sanchen sa palakol ng pango sa kanyang kamay, puno ng kapitan. Ito ay matapang, ngunit ang problema ay ito ay isang pag-aaksaya, hindi banggitin na ito ay karaniwang walang silbi na gamitin ito ngayon, kahit na ito ay nasa kanyang kapanahunan, hindi nito maipatupad ang kanyang tunay na lakas. Dito rin lumalabas ang problema. Bumantong hininga ang anino, puno ng kawalan ng magawa. Hawak ni Han Sanchen ang pinakamalakas na sundalo sa mundo, ngunit wala siyang kakayahan o paraan upang maisagawa ang kanyang tunay na kakayahan. Kung ganoon senior, may iba pa bang paraan? Nag-aalalang tanong ni Han Sanchen. Hindi nagsalita ang anino, at tumahimik sandali. Parang may iniisip siya. Si Ivory at Han Sanchen ay hindi nang ahas na istorbohin sila, at tahimik na naghintay sa tabi nila. Sa ngayon, ito ay isang mahirap na panahon, at ito rin ay panahon ng krisis, at walang puwang para sa kawalang galang. Bigla siyang nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at pagkatapos, tumingin siya pabalik kay Han Sanchen. Sa totoo lang, may ibang paraan, ngunit sa ganitong paraan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!